Magandang umaga mga bata! Handa ka na bang matuto? Kung nakahanda ka na ay magsimula na tayo. Ang ating asignatura ay edukasyon sa pagpapakatao at tayo ay nasa ika-5 at ika-6 na linggo na. Ang aralin ay sa pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Sa araling ito, inaasahang nakapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan, pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Halina't basahin natin ang sitwasyon. Isang araw ay nakatanggap ng mensahe si Paulo na nagsasabing nanalo siya ng malaking halaga. Ayon sa mensahe, ay kailangan niyang pumunta sa isang lugar upang makipagkita at makuha ang kanyang napanalunan. Dapat bang paniwalaan agad at sundin ni Paulo ang mensaheng natanggap niya? Ano kaya ang nararapat niyang gawin? Mamaya pagkatapos ng ating talakayan ay babalikan natin ang sitwasyong ito upang sagutin ang mga tanong na ito. Ang mapanuring pag-iisip ay hindi padalos-dalos na desisyon ng isang tao. Dapat ito ay sinusuri ng may sapat na ebidensya, nang sa gayon ay mabigyang diin ang pangangatwiran. Sa pamamagitan ng mapanuring pag-iisip, maiiwasan ang mga maling desisyon sa buhay at mabigyan ng mga pag-iingat sa kung anumang bagay o pangyayari na maaring tayong mapabilang. Ito rin ang magbibigay balanse sa kung ano ang tama at mali. Subukan nga nating sagutin ang pagsasanay na ito. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali kung hindi wasto. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagutang papel. Unang bilang, ang mga bata ay wala pang kakayahang tumuklas ng katotohanan sa paligid. Pangalawa, kailangang suriin ang detalye ng mga impormasyon upang matukoy kung ito ay may katotohanan. Pangatlo, sa pagtuklas ng katotohanan, nakatutulong rin ang pagbabasa ng aklat. Ang sagot sa unang bilang ay mali. Sa pangalawa naman ay tama. At ang sagot sa pangatlo ay tama. Ang isang taong nagnanais na makatuklas ng katotohanan ay kailangang may bukas na isipan. Hindi lang siya tumatanggap ng impormasyon na ibinibigay o natutuklasan niya. Nakahanda siyang mangalap ng dagdag na kaalaman upang higit na magkaroon ng linaw ang impormasyong ito. Sa madaling salita, mayroon siyang sariling pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Halina't basahin natin ang kwentong Maling Balita. Isinulat ni Lea B. Perez. Si Ronron ay mahilig makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Isang araw, narinig niya sa kanilang kapitbahay na nagkukwentuhan na mayroong bagyong darating kinabukasan. Kaya agad siyang umuwi upang ipaalam sa kanyang nanay at tatay. Ang kanyang nanay ay dali-daling niligpit ang kanyang mga kagamitan sa loob ng bahay. Samantalang ang kanyang tatay ay mabilis na umakyat sa kanilang bubong upang siguraduhing hindi liliparin ng malakas na hangin ang mga ito. Nagulat na lamang silang mag-ina nang may magsigawan sa labas ng kanilang bahay.
aksidente palang nahulog ang kanyang tatay mula sa bubungan. Dinala nila ito sa ospital at napag-alaman nilang wala naman palang katotohanan ang balita tungkol sa bagyo. Ngayon mga bata ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating binasa o narinig na kwento. Unang bilang, ano ang katangiang ipinakita ng pangunahing tauhan sa kwento? A. Mapanuri sa mga impormasyong nakakalap. B. Madaling maniwala sa balitang naririnig. C. Magaling maghikayat ng kapwa. O D. Mapagmahal na anak. Ang wastong sagot ay titik B. Madaling maniwala sa balitang naririnig. Pangalawang bilang, ano ang narinig niya sa usapan ng kanilang mga kapitbahay? A. May darating na malakas na bagyo kinabukasan. B. May darating na lindol sa kanilang lugar. C. May napansin na maaring pumutok ang bulkan. O D. May nabubuong buhawi sa labasan ng kanilang bahay. Ang sagot ay titik A. May darating na malakas na bagyo kinabukasan. Pangatlong bilang, ano ang ginawa ng kanyang tatay nang malaman ang balita? A. Isinama silang mag-ina sa pamamasyal. B. Nagluto agad ng pananghalian. C. Niligpit ang kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. O D. Umakyat sa bubungan upang siguraduhing hindi malipad ng malakas na hangin ang mga ito. Ang sagot ay titik D. Umakyat sa bubungan upang siguraduhing hindi malipad ng malakas na hangin ang mga ito. Ika-4. Ano ang masamang nangyari sa kanyang tatay? A. Nagulat sa kanyang balita. B. Nahulog mula sa bubong. C. Nalito sa narinig na balita. O D. Namutla sa takot na nadama. Ang wastong sagot ay titik B. Nahulog mula sa bubong. Para sa bilang 5 at 6, isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagutang papel. Panlima, ano ang nakaligtaang gawin ni Ronron bago ipaalam ang balitang nasagap sa kanyang mga magulang? Maging mapanuri sa balitang naririnig. Pang-6, upang maiwasan ang ganitong pangyayari, ano ang kailangang gawin kapag may balita o impormasyong natatanggap? Ang sagot ay suriing mabuti ang impormasyong naririnig o natatanggap. Sa panahong ito ng makabagong teknolohiya, higit na marami ang impormasyong maaaring malaman ng isang individual. May radyo, telebisyon, o social networking sites. Subalit sa maraming impormasyong ito, mahalagang matuklasan kung ano ang totoo. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat. Pinag-aaralang mabuti ang detalye ng pangyayari o ng isang bagay. Ang isang taong may mapanuring pag-iisip ay may tamang pamamaraan o pamantayang sinusunod upang matuklasan ang katotohanan. Ngayon ay balikan natin ang sitwasyong ating nabasa kanina. Ano kaya ang nararapat na gawin ni Paulo ukol sa mensaheng kanyang natanggap? Narito ang dapat niyang gawin. Maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mensahe. Siyasating mabuti kung may katotohanan ang natanggap na impormasyon. Ngayon ay sagutan na natin ang panghuling pagsasanay. Kayahin. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno.
Unang bilang, nagbakasyon si Pia sa probinsya. Kinuwento ng kanyang tiyo na maraming aswang sa lugar nila. Takot na takot si Pia dahil naniwala agad siya dito. Ang sagot ay X. Pangalawang bilang, binigyan si Bing ng kanyang matalik na kaibigan ng isang sachet ng Wonder Juice. Sinabihan siya na inumin ito upang tumalino siya. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang tungkol dito. Nagsaliksik siya subalit wala siyang makitang impormasyon tungkol dito. Kaya naman, itinapon niya na lamang ito. Ang sagot ay check. Pangatlong bilang, sinasabihan ka ng iyong kapitbahay na suspended ang pasok buong linggo dahil sa paparating na bagyo. Sumangguni ka muna sa iyong guro kung ito ay totoo. Ang sabi niya, Huwebes at Biyernes lamang ang walang pasok. Ang sagot ay check. Pang-apat, may naglalako ng alahas sa lugar ninyo. Ang sabi ng tindera, tunay na ginto ang kanyang ibinibenta, kaya may kamahalan ito. Nawili ang nanay mo, kaya bumili siya kahit sinabihan mo huwag agad maniwala dito. Ang sagot ay X. Panlima, ikinuwento ng kaibigan ni Dan sa kanya na magnanakaw ang tatay ng isa nilang kamag-aral. Kaya naman, hindi niya ito pinapansin. Ang sagot ay X. At dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Salamat sa panonood. Kita tayo sa susunod na aralin. Paalam!